Update ulit mga kasikat sa pinapagawang kusina. Yung nasa ilalim ng lababo ang sisimulang gawin. Medyo matatagalan sa bahaging ito dahil mas malaki ang kailangang tapusin kumpara sa nauna. Nag-focus muna sa ibabang bahagi ng kusina dahil konti lang ang materialis na nabili. Nagkaroon kasi ng pagkakamali sa pag-estimate na materialis na kakailanganin. Kahit masama ang panahon ay patuloy pa rin ang mga manggagawa sa kanilang paggawa kahit malayo pa ang kanilang pinagmulan ay itinuloy pa rin nila ang dapat nilang tapusing trabaho. Tulad nga ng nasabi ko sa aking mga naunang vlog, tuwing uulan dito ay nababasa ang parking area kung saan sila nagpuputol ng mga kahoy. Pero hindi pa rin naging hadlang ito sa kagustuhan nilang matapos ang kanilang trabaho. Sunod-sunod na araw na nga pala ang pag-ulan dito sa amin pero matiyaga pa rin silang pupunta upang ito'y tapusin. Inadjust ang lagayan ng tangke ng gasol dahil mahaba naman ang hose nito at upang magkaroon ng isa pang cabinet at drawer sa bahaging ibaba ng kalan. Dito nga pala sa ilalim ng lababo inilagay ang tangke ng gas. For sure naman na wala magiging aberya dahil maayos naman ang instalasyon ng mga tubo na dadaluyan ng tubig. Sa bahaging ito mga kasikat ay nangyari ang hindi inaasahang pangyayari. Yung gumagawa kasi ng mga cabinet ay napako ang kanyang paa. Naapakan kasi niya ang pako na nasa supot. Siguro sa sobrang busy niya ay hindi niya napansin ang mga bagay na nasa paligid niya kung kaya't ito ay nangyari. Mabuti na lamang ay mababaw lang ang resulta ng pagkakamaling iyon. Ang disgrasya ay hindi natin masasabi kung kailan at saan mangyayari kung kaya't lagi dapat tayo mag-iingat. Sa taong pipiliin mo, lalo na sa taong mamahalin mo, mas masakit kasi yon kaysa mapako. Paano na kung durog ang iyong puso? Hugot na naman. Marami pang dapat gawin at marami pang dapat tapusin sa bahaging ito mga kasikat. Ito na ang huling drawer na kanilang gagawin dahil ang mga susunod ay puro na cabinet. Ang obserbasyon ko sa kanilang paggawa ay mas mahabang oras kapag drawer ang kanilang inaasikaso dahil nilalagyan nila ng roller ang drawer at ang papasukan nito upang mag-push and pull. Kung kaya't nabusisi sa paggawa upang maging pantay ang resulta ng bawat bahagi na papasukan ng drawer nang hindi na sa gayon magpaulit-ulit pa. Mahirap kasi magpaulit-ulit kahit ikaw naman ulit-ulitin sa'yo maririndi ka, diba? Sasagot ka pag galit pa. Balik na tayo sa bahagi ng kanilang ginagawa. Malapit na nga palang matapos ang huling drawer na kailangan nilang gawin. Konting ayos pa at ilalagay na rin. Ilalagay na rin pala nila ang pinto ng cabinet. Sana ay wala nang maging problema dahil yung mga nauna nilang pinto na nagawa ay medyo inadjust pa nila dahil tumatama nga ito sa mga gilid. Normal lang din pala ang mga ganito dahil wala namang perpekto. Ay, meron pala yung kakilala ko. Baka kilala mo o kilala nyo. Sige na, kilala natin. Baka yung jowa mo. Ito na pala yung natapos nila ngayong araw. Hanggang sa muli!